Meet my new friend Mohammed. Mohammed is a Canadian of Somali descent who has developed a deep appreciation for Filipino culture through his interactions with Filipino friends and colleagues in Toronto. His commitment to learning the language is obvious in his fluency in Tagalog. As a fellow Canadian, it's awesome for me to see someone else who has mastered the language without ever setting foot in the Philippines. Mohammed and I had a great conversation discussing the challenges of learning Tagalog, his impressions of Filipino culture, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Kamusta ka na, bro? Ayos lang. Buhay pa. Buhay pa. Yan ang paborito mong catchphrase, alam ko. Wala lang. Nandito lang ako sa eskwelahan, sa isang study room. Anong kinukuha mo? Anong course mo? Nursing. Siyempre, Pinoy na Pinoy, di ba? Kahit hindi ako Pinoy. Pinoy na yung puso mo, kahit sa trabaho. Pero anong lahi mo talaga? Taga saan ka? Ako is East African ang lahi ko. Somalian ang tawag nito. Somalian. Okay. Pero nakatira ka na sa Canada, yung sinabi mo? Dito, ipinanganak ko dito. Pero, Your Honor, lumaki po ako sa farm. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong pa ako na tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your child. Ako sa farm. Basta tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. Hindi ako lumaki sa farm. Joke lang. Ipinaanak ko dito, lumaki ako dito sa Canada. Canadian ako talaga. Okay. Sa Toronto? Sa Toronto, tama. Yung pamilya mo, marunong ba sila magtagalog? Hindi. Hindi, ikaw lang. Ako lang, oo. Kaya paano yung nangyari? Oo, yan ang tinatanong nila ng maraming beses. Paano ka natuto? May lahi ka pa? Mga tanong ganun. Ako, wala akong lahi. May mga kaibigan. That's my reason. At wala akong jowang Pinay. Sana all. Single pa rin ako. So, ang nangyari sa akin, dati nagtatrabaho ko sa long-term care home, mga senior home. Alam mo, maraming Pinoy nurses, healthcare workers. So, sabi ko sa sarili ko, wala akong intindi. Anong sabi nila? Gusto ko maintindihan, mas malalim, mas maayos. Kasi mahal ko talaga ang mga Pinoy. Lalo na sila. So, may plano ako para lang mag-aral. Tapos, nawala ang contract ko. Tapos, noong pandemic, diba? So, tapos ang pandemic, nawala ang contract. Tapos, nasa bahay lang ako, iniisip ko, paano ba akong mag-aral ng Tagalog? Paano ba akong magsimula? So, sabi ko, magiging secret. I will try my best para lang mag-aral sa sarili ko at magugulat ako sila balang araw kapag fluent ako. Kaya ngayon, mula dati hanggang ngayon, hindi nila alam kahit isang salita na alam ko mag-Tagalog. Kasi isikreto talaga. Para kang chismoso talaga. Gusto mo lang maintindihan yung sinasabi nila. Marites. Feeling ko is, hindi naman ako nasinunggaling, pero feeling ko is like, matagal na talaga ang secret ko. Gano'ng katagal? Malapit sa 2 taon. Are you interested in learning Tagalog but having trouble finding quality learning materials? Allow me to introduce my Beginner's Tagalog course. 8 years ago, I began teaching myself Tagalog, but I got really frustrated, not only by the complexities of the language, but also the lack of resources for Tagalog. So that's why I decided to create the language course that I wish I had when I started learning. Sign up for my beginner's bundle and get lifetime access to 18 video lessons with corresponding PDF vocabulary sheets. Click the first link down below to get started. Now, back to the video. Kumusta ang Tagalog ko? Ano sa tingin mo? Ang galing mo talaga. Hay nako. Salamat. It's a big compliment from you talaga. Kasi ikaw talaga, naalala ko noong pinanood ko ang mga videos mo para lang mag-inspire. Kasi feeling ko is mag-isa lang ako na foreigner nag-aaral ng Tagalog. Pero ang mga audience mo, ang mga guest mo, nakita ko hindi ako nag-isa. Tama. Maraming salamat sa pagsabi na yon. Kasi parehas talaga yung pakiramdam ko noon natututo pa ako ng Tagalog na onte lang yung mga ibang lahi na may interes sa Tagalog. Kaya minsan ganoon talaga yung pakiramdam ko na parang nag-iisa talaga ako dito. Pero meron, hindi marami pero meron na foreigner na gustong matutong mag-Tagalog. Kagaya mo. Kaya pag hindi mo sinabi sa kanila na natututo ka palang mag-Tagalog, sinong kausap mo para mag-practice? Very good question. So, yan ang pinakamahirap sa akin. So, talaga, para lang sa simula, sa 6 na buwan, ako lang talaga. Sa bahay ko, ang kasama ko is lapis, notebook. Kung nakita mo. So, sa YouTube talaga. Ang kasama ko, ang kausap ko. Tapos, parang I hit a wall. Sabi ko, kailangan kong matuto mas malalim. Kasi nakakamali talaga noong dati. Hanggang ngayon, hindi naman ako perfect sa Tagalog. Halata naman.
So nahanap ako isang guro. Ang pangalan niya is Tagalog with Albine. May YouTube channel siya din. Taga Marinduque province siya. So, nagpapasalamat ako sa kanya kasi dahil sa kanya mas maayos ang Tagalog ko talaga kaysa sa dati. Kasi pwede kang magsimula ng mag-isa. Parang natututo ng mga grammar rules o mga basic na salita, ganon. Pero kung gusto mo talaga maging fluent sa Tagalog o sa kahit anong wika, kailangan mo talaga makipag-usap sa iba, 'di ba? Motivated ka talaga. Ang galing. Gusto ko magulat sila ang mga kaibigan na Pinoy. Kasi feeling ko is dati, kahit wala akong lahi, kahit wala akong alam isang salita ng Tagalog, tinanggap nila ako. You know? Basta may interest ka sa kulturang Pilipino, 'di ba? Tinatanggap talaga nila yung iba. Lalo na pag nagtatrabaho ka sa hospital dito sa Canada, maraming Pilipino talaga yung makikilala mo, 'di ba? Oo, halata. Oo, marami talaga sila. At may mga times like nasa kasama ko ang mga Pinoy, tapos nagsasalita sila sa Tagalog. So kung hindi ka alam, parang out of place ang tawag nito. Parang OP. So, sabi ko, gusto ko talaga maintindihan sila mas malalim tungkol sa kultura nila, sa pagkain, ang mga biro, para lang mas malapit ako. Pero bakit ba? Kunyari para sa akin, nagsimula ako matutong mag-Tagalog kasi may jowang Pinay ako. Kaya gusto ko talaga maintindihan yung sinasabi nila. 'Di ba? Gusto kong makipag-usap sa pamilya, sa mga kaibigan. Pero saan galing yung motivation mo para sa kulturang Pilipino? So, isang araw, naglalakad ako sa labas habang kumakain ako ng lumpia. Tapos bigla, nahulog ko ang ulo ko sa pader. Tapos bigla nagising ako. Tapos, wow, natatagala ako. Wow, dali talaga. Hindi naman magic mahirap. lumpia. Joke lang. So, ang motivation ko talaga is para lang maintindihan, para lang talaga, kasi mahal ko sila, ang mga dating kaibigan na Pinoy, ang mga dating katrabaho. Di ba sabi ko, tinanggap nila ako kahit wala akong lahi. So, lagi nasa inisip ko nung bata, gusto ko matuto ng ibang lengguwahe. Mahilig ako anime, mahilig ako ang mga Koreano drama, pero wala naman akong kakilala na taga Japan, o wala akong kakilala taga Korea, maybe siguro 1 or 2. Pero mga Pinoy, I can't name them all talaga. Madami sila. Pero kahit madami sila, each one talaga is special. At each one talaga has their unique story. Humahanga na ako sila. Yun lang talaga. Yan ang dahilan ko talaga. May Pilipino na pakain dyan sa Toronto? Meron, may Jollibee. Ano pa? Meron. Mahilig ka ba sa Pinoy na pakain? Mahirap sa akin. May dahilan ako. Kasi Muslim ako, di ba? So, kailangan kong kumain ng halal. So, karamihan ng mga pakain na Pinoy, hindi naman halal. Lalo na mahilig sila baboy, red horse. Bawal yung baboy. Bawal red horse for sure. Alak. So, hindi naman akong maraming opportunities, pakakataon para lang matikman. Pero natikman ko ang Jollibee a few times. Tapos, mahal ko halo-halo, turon, mga ganon. Medyo mas mahirap nga pag hindi ka kumakain ng baboy, mas mahirap na yon. Kaya yung lumpia na kinakain mo, hindi yung lumpiang Shanghai, di ba? No, hindi yung lumpiang Shanghai. Magic lumpia lang. Magic lumpia lang. Magic lumpia na may gulay. Kaya alam ko na hindi ka nagtatagalog sa mga dating katrabaho mo kasi sekreto na yun, di ba? Pero nagtatagalog ka ba sa mga ibang Pilipino sa Toronto? Siyempre, kailangan, di ba? Paano ba akong matuto kung wala akong kausap, di ba? So, may mga apps. Halimbawa, ikaw, Ome TV. So, minsan, pupunta ako sa Ome TV para lang magsanay ng Tagalog ko. Tapos, may isang app, italki. Ikaw, narekomende mo sa akin yung italki. Tapos, may kausap ako doon. Tapos, may mga kaklase ako na nakilala ko na yung panahon. At hindi sila kalapit sa mga dating kaibigan ko, sa mga dating katrabaho ko. So, nagsasanay ako sa labas, sa tindahan. Minsan nasa bus lang ako, tapos nakita ko ang isang Pinoy. Tapos sabi ko, "Oy, Mare, pwede ba kitang makausap sandali?" "Oy, Pinoy ka?" Sabi ko, "Hindi ako Pinoy." Pero ayaw nila maniwala. Like minsan, napansin ko, ayaw nila maniwala ako kahit kalahati. Wala akong lahi Pinoy. Yan ang mahirap. Pero sabi ko, kung ayaw mo maniwala, bahala ka sa buhay mo. Wala akong magawa, di ba? Minsan makulit talaga sila. Ayaw nilang maniwala. Pareha sa akin, sinasabi nila, "Oy, mukha kang Pinoy." Sabi ko, "We, kung hindi ako nagtatagalog, hindi mo sasabihan yon, di ba?" Tama.
Ilang salita ang kaya mo? Tatlo. Born and raised Canadian. English is my first language. Easiest to speak. Somalian, pangalawa. Kasi ang mga magulang, taga-Somalia sila. Tapos Tagalog is pangatlo. Marami pang dapat matutunan at nakakamali pa rin ako mag-Tagalog pero natutuwa sa akin mag-Tagalog. Kaya Somalian ba yung gamit mo sa mga magulang mo? Sa bahay, Somalian. Okay. So, parang lumaki ka bilingual. Sakto lang. English tsaka Somali, bilingual yon. Hindi naman ako polyglot o katulad si Ryan Hale o ikaw. Dalawang lingwahe na kaya ko, tapos Tagalog is pangatlo. Sakto. Counted talaga yun. Ang galing mo talaga mag-Tagalog. Humahanga talaga ako sa iyo kasi halata na tutok talaga sa wika, na focused, inspired talaga sa kultura. Kasi nakahanap ka talaga ng mga kausap sa iba't ibang lugar, diba? Sa italki, sa kalsada, sa ano pa sabi mo, sa Ome TV. Kahit sa CR. Nakita ko ang Pinoy sa CR. Sabi ko, oy pare, kumusta ka na? That's the way to learn, di ba? At meron mga tao na kunyari natuto ng ibang salita ng 2 taon, kagaya mo, pero hindi naman sila magaling kasi hindi naman sila nagpa-practice, di ba? Kailangan talaga yun. Kailangan maghanap ng pakakataon, ng mga opportunities para makipag-usap, di ba? At yun talaga yung ginagawa mo. Kapag natatagala ako, lalabas ang tunay na Pinoy. Halimbawa, kung nag-English ako muna, parang okay lang, mapait. Pero kung natatagalo ako, sabi mo, oy, nako, Pinoy. Parang I'm like one of them, di ba? So, yan ang advice sa mga audience. Kung gusto mo maging mas malapit, kung may tao o kung may mga tao na gusto mo maintindihan, kailangan ka matuto. Ang lingwahe talaga. Nakapunta ka na ba sa Pilipinas o hindi pa? Hindi pa. Pangarap sa akin, magbabakasyon ako doon siguro 2026 kapag handa ako. Pero na yun, working student ako, medyo busy ako. So, kailangan kong maghanap ng tamang oras. Saan gusto mong pumunta sa Pilipinas? May mga kakilala mula sa Ome TV, sa mga chat rooms. May mga kaibigan ako talaga na hindi pa ako meted. I haven't met them yet. Pero iba-iba talaga. May kakilala ko taga Bicol. Gusto ko mag-shoutout sa kanya. May trabaho siya, student siya, tapos single mom siya. Napansin ko, kahit kaano kahirap ang buhay nila, masipag talaga mga Pinoy. Kahit nahihirapan sila, mabait pa rin. So, gusto ko makita Bicol, Baguio, Cebu. Alam mo yung napansin ko sa Pilipinas, kasi noon may yung pinaka first time ko doon, 'di ba? Yung napansin ko na kahit maliit talaga yung bansa, maraming talaga makita, maraming magawa. Parang hindi mauubos yung mga makikita mo. Mauubos lang ang pera mo. Yun talaga. Yung pera lang. Nagugulat talaga yung mga Pilipino sa iyo, 'di ba? Pag nagtatakalo ka. Oo, lalo na sa labas, sa tindahan, sabi ko minsan, ay, may pogi discount ba kayo dito? Sabi ko, anong pogi discount? Ano ka? Sabi ko, ako? Tao lang ako, hindi ako aswang. Huwag kang matakot. Yan na. So, parang ginagaya mo rin yung Filipino humor, di ba? Malaking parte yon. Natutuwa sa akin. Talagang. Anong napapansin mo na pakakaiba ng Canadian culture at Filipino culture? Marami siguro. Una, napansin ko, ang mga Pinoy, mahilig sila tumawa. Tapos feeling ko is mas malapit, family-oriented. That's what I want to say. Focus talaga sila sa family-oriented. Kasi lumaki sila doon sa ibang bansa, di ba? So may mga kakaiba sa kultura, sa expressions. Depende siguro sa tao, pero napansin ko may maraming pakakaiba talaga. Anong pakakaiba sa Somalia? Anong iba doon na wala sa Pilipinas o wala dito? So, Muslim country doon sa Somalia, diba? So, may mga challenges din compared to Canada dito. Mahirap talaga sa sahod, diba? At may problema din sa sahod doon sa Pinas. Mas mababa ang sahod tapos kaysa dito. Hindi ko sasabihin na madali lang dito. Mahirap talaga ang buhay. Walang perfect sa buhay. Pero may maraming kakataon dito kaysa sa Somalia at feeling ko kaysa sa Pinas. Kasi maraming mga OFW, di ba? So, feeling ko dito sa Canada, sa US, sa West, maraming kakataon. So, that is a big difference talaga. Sayang yon talaga sa mga ibang bansa. Kasi alam ko na yung mga Pilipino, minsan malayo talaga sila sa pamilya. So, andon pa rin yung pamilya nila sa Pilipinas, andito sila sa Canada, at alam ko na mahirap talaga yung buhay na yon. Para sa akin, selfishly, ina-appreciate ko rin na may Pilipino dito kasi may opportunity ako
nakilala sila kahit sa bansa ko, diba? Sa sarili Tama, kong buti bansa. na lang, diba? Oo, buti na lang to. So yun talaga yung silver lining. Alam ko na mas gusto nilang tumira sa Pilipinas. Pero grateful ako na nakilala ko yung Filipino community dito sa Canada. Natuto ako mag-Tagalog. I really appreciate talaga ang mga videos mo. Kasi dati, konti talaga ang Tagalog ko. Tapos, maraming beses feeling ko is, baka mag-give up ako. Pero, motivated talaga. Ang motivation ko is, kapag nanonood ang mga videos mo, who else? Kuya Jake, ikaw, marami talaga. Tsaka mga guests mo. Yun lang. Tapos nanonood ako ang mga teleserye na Pinoy para lang maintindihan, para lang matuto. Yun talaga kung saan ako nahirapan noon natuto nga akong mag-Tagalog. Kung gusto mo kunyari matutong mag-English, maraming content, diba? So Netflix, Amazon Prime, kahit saan. At may subtitles. So kung gusto mo magsanay, maraming content, maraming resources. Pero sa Tagalog, meron mga series kagaya ng sinabi mo, may mga pelikula, may mga palabas, pero walang subtitles, diba? At kung ayaw mo yung content na yon, walang alternative. Kaya para sa akin, matagal ako nahirapan sa listening comprehension na pwede akong magsalita pero hindi ako naiintindihan yung sagot. Mahirap yung listening comprehension pero sa'yo, ang galing mo talaga. Hindi naman. Marami pang dapat matutunan. Pero pareho ang opinion sa'yo. Mahirap talaga makinig kasi medyo mabilis sila magsalita, diba? So, kailangan kang mag-focus. Kailangan kang motivation lang talaga. Yan ang pinaka-importante. Hindi importante ang lahi mo o yung hitsura mo. Ang importante sa mga bagay nasa loob ng puso mo. Sabi mo na meron pa na gusto mong matutunan sa Tagalog. Sa tingin ko, sa palagay ko, ang galing mo na. Ano sa palagay mo? Anong gusto mong, anong kulang mo sa Tagalog sa palagay mo? Halimbawa, kapag nanonood ako ang news, ang balita sa Pinas, medyo mahirap maintindihan kasi napakalalim talaga ang lengguwahe. Tapos may mga ibang salita, halimbawa Bisaya, Ilocano, Waray, Bicol, ang dami talaga lengguwahe. Siyempre, imposible matuto ang lahat. Pero siguro gusto ko malaman mas marami tungkol sa kultura nila at syempre gusto kong pumasyal doon sa Pinas palang araw. Sa tingin ko, hindi kailangan pumunta sa Pilipinas para malaman kung paano yung kultura nila. Pero importante na. Importante. Kasi meron akong natutunan doon na wala akong natutunan dito, diba? Para sa iyo, anong pinakamahirap sa Tagalog? Ang pinakamahirap is mga pandiwa, panlapi. Magbabago ang hitsura, ang mga salita. Halimbawa, e-verb, tsaka verb, tsaka mag-verb, tapos pa-verb, PA, tapos maka, tapos makapag. Ganon. Ang pinakamahirap, naalala ko is nakakapagpabagabag. Yan ang pinakamahirap. Oo. Pinaka mahaba. 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 Maraming salita na pwedeng humaba ng marami talaga. Sa tingin ko, mahirap talaga yung Somalian, di ba? Malayo. Gusto mo mag-sample? Gusto kong sample. Magagawa Muhammad ko sa Somalia na hay, lakin si Dahluka akwad likara. Ang sabi ko is, ako si Muhammad, marunong ako 3 lengguwahe. Malapit siguro sa Arabo. Tapos hindi naman ako masyadong magaling talaga mag-Somali kasi pinangalan ko dito, diba? Pero nagsasalita ako ng Somali sa bahay lang. Sa mga magulang mo. Sa mga magulang, mga tita ko, gano'n. Sa tingin ko, unti lang yung nakilala kong Somali dito. Pero never ako nakilala ng Somali na marunong mag-Tagalog. Ikaw lang. Ako lang. Wag mo akong kalimutan. Hindi. Never.